Atin po mga Biblia sa 2 Corinthians 3:3. Nakuha na po natin, mga kapatid. Amen. Amen. 3 verse 3. Sabi po dito, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin. Ito ay nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Tayo po ay magsabi ng Amen. Salamat sa Panginoon, puri ng ating Panginoong Jesus. Ang verse na ito, mga kapatid, ay si Pablo po ang nagsabi na yung bawat na namumuhay kay Kristo o tulad ni Kristo o kasama si Kristo, ang sabi niya, kayo ang maliwanag na sulat ni Kristo. Ang sulat na ipinadala sa pamamagitan namin, mga apostol. Ito ay nasusulat hindi ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay, at hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Kung naalala po natin, mga kapatid, ang binabanggit po dito na tapyas na bato ay yun pong sulatan ng 10 utos. Ang sabi ni Pablo, hindi nakasulat sa tinta o sa tapyas na bato, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Sa atin pong pagpapatuloy, maganda po yung naging topic po natin, bagamat parang minsan, hindi lang minsan, kadalasan ay nauulit-ulit po yung mga verses na pinag-aaralan po natin. Salamat sa Diyos dahil sa tuwing ito'y nauulit, ay lalo naman siyang nagiging tatak sa atin or malinaw sa atin. Kagaya nito, mga kapatid, na yung palang namumuhay kay Kristo ay hindi na kailangan sabihin na ako namumuhay kay Kristo. Kundi yung mga bagay o yung bunga ng ating pagkikipag-isa kay Kristo ay nagiging maliwanag na siyang sulat ni Kristo. Bakit sulat ni Kristo? Kasi ang gustong sabihin dito, mga kapatid, na yung namumuhay sa Espiritu ay katulad ni Kristo, na nung siya ay nabubuhay pa dito, kung paano itinuro sa atin yung kanyang ang nagturo din sa atin ay ang mga apostol kasama ng Espiritu. Yung Espiritu ang nagpapaunawa sa atin. So kung tayo ay namumuhay kay Kristo, hindi na kailangan sabihin na namumuhay ako kay Kristo, o kaya sabihin, yung tao na yan namumuhay kay Kristo. Kundi, yun kung paano makita o paano ang naging bunga ng ating pamumuhay kay Kristo, ay yun yung makikita sa atin, at yun ang sinasabi na maliwanag na sulat ng Kristo. So, ito, mga kapatid, at binigyan din ni Pablo ng kahalagahan dito yung puso. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa puso ng tao. Kung naalala niyo po, yung binasa rin po natin nung nakaraan, ang sabi ng Panginoon sa Hebrew 8:10, sabi doon, itatanim niya, sabi niya, makikipagtipan ako. Basahin po natin sa Hebreo 8 verse 10. Ito ang aking magiging tipan sa bayan ng Israel pagdating ng mga araw na iyon.
Itatanim ko sa kanilang isip ang aking mga utos at iuukit ko ang mga ito sa kanilang puso. Ako ang magiging Diyos nila at sila naman ay magiging bayan ko. So, nandun na nga mga kapatid na kapag tayo ay namumuhay na kay Kristo at sa lagi natin binabanggit kay Kristo na siya namang kalooban ng ating Panginoon na unang ating Diyos na wala po tayong ibang sasabihin kundi ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo kung paano po tayo nananampalataya at kung paano po yung binanggit ko nung nakaraang linggo ay makikipag-isa natin sa ating Panginoong Jesucristo. So, yung sa Galatians 5, mga kapatid, Galatians 5:16, tingnan po natin, basahin po natin. Isa rin pong magandang chapter 5, verse 16. Ang sabi po dito, ito ang sinasabi ko sa inyo. Ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at huwag ninyong susundin ang pita ng laman. Verse 17, sapagkat ang mga pita ng laman ay laban sa mga ninanasa ng Espiritu at ang mga ninanasa ng Espiritu ay laban sa mga pita ng laman. Magkalaban ang dalawang ito, kaya hindi ninyo magawa ang ibig ninyong gawin. Kumbaga mga kapatid, kung si Pablo man ay nakakapagsalita ng kagaya ng sinabi niya na kung kailan iniisip kong gumawa ng mabuti ay hindi ko nagagawa ang laban ang masama. Kumbaga ay gusto niyang gumawa ng mabuti, ngunit ang nananaig sa kanya ay ang gawa ng laman. So hindi po natin ngayon po natin maunawaan na ganun pala, kaya pala na nadadaig ang espiritu ng laman kung alin, tama nga po yun, kung alin po yung lagi nating ginagawa or iniisip, kagaya ng sabi ko sa isang illustration kung alin yung lagi mong pinakakain, ay siya po yung lumulusog. Kung ang pinakakain po natin ay ang espiritu, lumulusog po yung ating spiritual na buhay. Kung ang laman naman ang ating pinakakain, so ang laman ang nabubusog or siya yung lumalago sa buhay natin at na tatalo ang spiritual na pamumuhay natin. So, nandun mga kapatid, ito ay bigay ni Pablo na advice sa atin na ang espiritu ang mamuhay tayo ayon sa espiritu at hindi ayon sa laman. Dahil kung espiritu ang ating pinalalago sa buhay natin, siya po yung mananalo laban sa laman. Kaya napakaganda po ng mga verses po. Buksan din po natin yung Ephesians 4:24. Ito din po mga kapatid ay makikita po natin na bakit kailangan natin ang kalooban ng Diyos ang siya nating paghariin sa buhay natin. Sabi po dito, umpisahan po natin sa verse 23, sabi dito, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. Verse 24, at ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. So, yung mga kapatid na kung bakit dapat mangyari or mas dapat ang espiritu ang siyang manaig sa buhay natin.
Dahil tayo nga po mga kapatid, ay nilikha ng Diyos na kanyang kalarawan at nilikhang kalarawan ng Diyos, kalarawan ng kanyang katuwiran, kabanalan. So, ibig sabihin, dapat ito yung mangyari sa buhay natin. At yun lagi ang, sa tulong ng Espiritu Santo, yun lagi ang, ang isipin natin na hindi tayo namuhay, tayo na naliwanagan na sa salita ng Diyos, hindi tayo nabubuhay na para sa sarili natin. Alin po yung sarili natin? Yung laman. Dahil magkalaban nga po ang espiritu at ang laman. So, lalo na po ngayon na nalaman natin na nung likhain pala ng Diyos ay kalarawan niya, kalarawan ng kanyang kabanalan at na kanyang katuwiran. Amen po mga kapatid. So, salamat sa Diyos na hindi po tayo inilalayo or hindi tayo pinapabayaan na sa ating buhay spiritual ay naandoon yung pag-alaga, pag-aruga ng ating Diyos na siyang may likha o siyang may gusto ng ganitong pamumuhay ng bawat kanyang mga anak. At dito sa Ephesians 2:10 verse 10, sabi dito, tayo kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pa manguna. So, maliwanag po mga kapatid, halos isang mensahe po ang pinapakita dito sa 4:24 at dito sa 2:10. Binibigyan ko ng din dito na tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi para sa una doon sa kalarawan niya, sa katuwiran at kabanalan. At dito ay tayo pala ay nilikha para italaga. Sabi dito, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga ng Diyos para sa atin noon pa muna. So, nandun po talaga yun na sa pamumuhay, pakikipag-isa natin sa ating Panginoon sa Kristo. Hindi po talaga pwede na walang magiging bunga. Kasi ito po talaga yung kalooban ng Diyos. Dito tayo itinalaga sa mabubuting gawa. At ang sinasabi kong mabuting gawa dito ay bunga ng ating pakikipag-isa kay Kristo. Hindi po ito gumawa tayo para tayo ay maligtas. Ligtas na tayo, nakipag-isa na tayo kay Kristo. Kaya may ganitong, kumbaga, inaasahan ng Diyos na itong buhay na ininigay sa atin bilang sinasabing born again ay ito yung gawin natin na yung batayan ng Diyos or ang paraan ng Diyos, ang kalooban ng Diyos ang gawin natin batayan sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Yun po mga kapatid, purihin po ang ating Panginoon sa patuloy na maliwanag kung kahit mabagal kang umunawa, kahit mabilis kang umunawa, napakaliwanag ng salita ng ating Panginoon na tayo talaga ay ang bunga ng ating pagkipag-isa kay Kristo ay inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya puri na ating Panginoon at tayo po ay pumalakpak po muna tayo sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos ang salita. Tayo po mga po sa pagpipira-piraso ng tinapay at ng saro. Sa atin pong gagawing muli na ito ay muling pinapaalala sa atin ng Panginoon na yung gagawin natin ay patuloy na pag-alaala
sa ating Panginoon. Siya nagsabi sa mga alagad na sa tuwing gagawin niyo ito, yung peraso ng tinapay at uminom ng sako ay gawin niyo ito po bilang pag-alaala sa akin. So, narito ang mga bagay nito or mga sakap nito sa na ibinigay sa atin ng Panginoon bilang pag-alaala sa Kanya ay ang Kanyang katawan na nabayubay sa krus, nagkapira-piraso dahil sa tinanggap niya ang lahat ng parusa na wala naman dapat itaparusa sa Kanya dahil wala naman siyang kasalanan. Yung sabi ko, yung lagi natin sinasabi, binabanggit na by His stripes we are healed. At sa oras na ito, Lord, kahit ko ay panalangin po natin ang tinapay ng pansaro. Lord, nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa tinanggap mo po, Panginoon, ang hirap sa iyong katawan. Dahil nagtitiwala kayo, Panginoon, na mayroong magtitiwala sa inyo at mayroong tatanggap sa inyo bilang Panginoon na tagapagligtas at higit sa lahat tatanggap na ikaw po ang aming gagamot, Panginoon. Kaya sa oras nito, Lord, paspasan niyo po ang simbolo ng inyong katawan, ang katawang naghirap sa krus, alang-alang sa mga mananampalataya at mananalig sa inyo. Thank you, Lord. Puring kama, salamat po sa lahat ng ito na iyong tinanggap, ginawa, alang-alang sa mga mananalig at titiwala sa inyo. In Jesus' name, tayo po ay mag-brother sa tinapay. Salamat sa Diyos na tinanggap niya ang lahat ng ito. Kasi nagtawala siya na darating ang araw na meron maniniwala sa kanya, sa kanyang ginawa, na kahit hindi karapat-dapat na siya ay magdusa dahil siya ang Diyos na walang kasalanan. Ginawa niya alang-alang sa mga tao ito na mananalig at maniniwala sa kanyang ginawa. Kaya sa bawat isa na patuloy na nananalig sa ating Panginoon sa Kristo, wala siyang inaasang kundi tayo ay makasama niya sa kanyang kaharian. Kaya salamat sa Diyos. Itas po natin ang tinapay. Lord, maraming salamat po sa pribilege at binigay mo po sa amin na yung katawan kami po ay nag-ani ng kagalingan dahil sa ginawa mo po na tinanggap na lahat ng sakit na kahirap upang alang-alang sa mga tao yung tatawagan, yung pipiliin at yung ihihirang Panginoon. At ngayon nga po, Lord, yung mga anak ay sinasambit ko na yung Panginoon. Kayo po ang aming Diyos. Kayo ang aming tagapagligtas. At kayo po ang siyang tumubo sa ating mga kasalanan. At kayo rin po ang siyang nagbigay ng kagalingan sa aming mga karamdaman, Panginoon. Kaya po din tama, tayo po ay sabay-sabay na kumain ng tinapay. Thank you, Lord. Ganun dito ang saro. Sa pagpatak ng kanyang dugo sa krus, hindi po yun. Kung hindi po tayo natututo o kung hindi po natin napag-aaralan ng mga bagay na ito, iisipin lang po natin na natural lang yun kasi Diyos siya. At kaya niyang gawin yun dahil Diyos siya. Ang ngayong naunawa po natin, kaya niya yung ginawa, kaya niya yung tinanggap. Alang-alang sa mga magbibigay
at nagtitiwala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, narito po ang iyong banal na dugo. Naalala po namin, Panginoon, na ang iyong pagkamatay, ang iyong pagkalibing, ang iyong muling pagkabuhay, at ang iyong muling pagbabalik, Panginoon. Kaya, salamat po sa iyong banal na dugo. In Jesus' name. Amen. Sabay-sabay po natin yun. Thank you, Lord.